Yo, what's up? Good morning. Another day, another ride. At ngayon ay biyahe na naman kami papuntang north. Ngayong papalapit na naman ang summer, marami na naman sa atin ang magbi-beach. Ito nga palang pupuntahan namin ay sa may Aurora Dingalan. Kadalasan ay Aurora Baler yung mas kilalang pinupuntahan para sa mga beach. Pero this time, itong Aurora Dingalan ang pupuntahan natin. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. At good morning sa inyong lahat at nandito na kami kasalukuyan sa bypass road ng Plaridel. Ito yung pinakamabilis na daan papuntang Aurora Dingalan. Bali, ang labas natin ito ay sa may Gapan City. After nun ay Cabanatuan naman. Napansin ko lang dito sa mga dinadaanan namin, halos lahat smooth, walang traffic, tapos maluluwag ang kalsada. Pero dahil magsa-summer na nga, medyo may kainitan dito kasi walang masyadong puno, tapos kita nyo naman na open area siya. Yun, at halos papasok na kami dito sa may Gabaldon, Nueva Ecija. Makikita nyo na dito yung kagandahan ng bundok. At eto na nga ang Welcome Gabaldon. Pagpasok nyo dito, makikita nyo agad dito yung stone marking ng Gabaldon. Ito yung madalas na pinagpipicturan ng mga rider kasi napakaganda ng view dito. Time check 7:53 AM at nandito na kami sa Gabaldon, Nueva Ecija. Yung view dito parang kang tumitingin sa isang painting na napakaganda. Nakita nyo naman kung gaano kaganda ang view dito. Ganito yung gustong gusto kong view eh. Ay, asawa ko pala yan. Siyempre bago kami umalis, pictorial muna. Sayang ang moment eh. At pagkatapos namin mag-picture-picture, tumuloy na uli kami patungo sa Dingalan. Kita nyo guys kung gaano kaganda yung isang haba nito na kalsada. Medyo siya talaga scenic view talaga siya. At habang binabaybay namin ang kalsada na to, ay napansin namin sa gilid namin ay napapaligiran kami ng bulubundukin. Halos inabot din kami ng 30 minutes na travel mula dun sa Gabaldon hanggang dun sa Dingalan, Aurora. At may nadaanan kami ditong parang mga cottages na pwedeng paliguan din. Hindi ko nga lang alam kung ano nakakasakop sa kanya, kung Dingalan na ba or Nueva Ecija pa. At nakarating na kami dito sa Dingalan Feeder Port. Dito rin pala kayo magpaparehistro kung aakyat kayo doon sa may view deck. Katabi lang siya ng terminal ng mga tricycle. At may babayaran kayo ditong 50 pesos per head para sa eco fee. At pagkatapos nun, tumuloy na kami dito sa pag-akyat sa Dika Road. May mga part na matatarik yung kalsada pero maikli lang naman siya. At nakarating na kami dito sa aming destinasyon. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan nyo magbayad ng eco fee dun sa baba. Kasi kahit hindi kayo nakapagbayad dun at pag-akyat nyo dito ay haharangin din kayo. Kaya kailangan nyo magbayad ng eco fee. Ma'am, good for 2 days to. Ingatan niyo po yung inyo pong resibo. Ano po? Ito po ay magagamit for 2 days sa bayan ng Dingalan. Ano po? Idalag ko lang po. Baka kasi yung iba lumalagpas yata na. Lumalagpas po. At pagkatapos namin ma-check ay tumuloy na kami dito, paakyat doon sa may grotto. Kapag sinearch nyo nga pala siya sa Google Map, ang itatype nyo ay Dingalan Baler Road Viewpoint. Yung road na to ay nagdudugtong between ng Dingalan at Aurora Baler. Mula dito sa itaas, makikita nyo yung malaking rebulto at ang magandang view. Mula dito, matatanaw nyo yung lighthouse na tourist destination din dito sa Dingalan. Para mapuntahan yon ay kailangan nyo sumakay ng bangka at kailangan nyo rin ng tour guide. Doon yun makikita sa may Dingalan Feeder Port. Pagkatapos namin magpicture ay nagpasya na rin kaming bumaba dahil halos magtatanghalian na rin. Ito yung wala sa plano, yung nagpunta kami dito sa Tanawan Falls. Dahil nga medyo maaga pa naman at medyo naiinitan kami, nagpasya kaming maligo muna at naghanap kami ng pwede namin mapaliguan around the area lang. Para nga pala mapuntahan nyo ang Tanawan Falls ay kailangan nyong umupa ng tricycle dito. Pwede rin naman maglakad kaso medyo malayo siya at rough road. Kaya nagpasya din kaming iwan yung motor kasi hindi built pang rough road ang Aerox. Dito ako sumakay sa likod para mas makuhanan ko na maayos ang dinadaanan.
Kaso nga lang, maling desisyon kasi masakit nga siya sa katawan. Nakakatakot pa yung nasakyan namin tricycle, parang maghihiwalay eh. At pagbaba namin sa tricycle, mula jump off point, ay saglit mo lang mapupuntahan yung falls dito kasi halos 2 minutes na lakarin lang. Ayun. Dito nga pala ay no worries sa kung halimbawa nadudumi kayo or naiihi, ay may sarili silang CR dito. At nandito na kami sa may pool area na napakalinaw ng tubig galing dun sa falls. At sobrang excited ni Mrs. halos nakalimutan niya na tanggalin yung kanyang face mask. Tapos hindi pa mainit dito dahil halos napapaligiran ng maraming puno. At napansin ko na may nabubuhay dito na maliliit na isda, hindi tulad sa mga ibang falls na halos wala. Dalawa nga pala yung pool area dito. Yung kanina nasa baba, yung pinakita ko, mababaw doon, yung first pool. Dito yung second pool, yung pinaka binabagsakan ng falls, ay dito yung may malalim na part. Malalim yung part na yon. Dito sila umaakyat, papunta doon. Tapos doon sa may stepboard na yon, sabay tatalon dito sa may malalim. Lagpas ng lubid. Sabay yung may natalon? At halos past 12 na at nagpasya kaming umahon na para makapag-prepare at para makauwi na. At yun ang ride namin ngayong araw na to. At sulit na ride dahil napakaganda ng Dingalan Aurora. Ito yung klase ng lugar na pwede mong balik-balikan. So hanggang dito na lang ang video namin at puputulin ko na. Maraming salamat sa mga nakapanood at ride safe po sa ating lahat.